katulad ng ganitong klase, meron tayong makukuhang ganito itsura, uubra rin yan. Okay, tapos meron ding ganitong itsura. Okay, tapos meron ding mas maliliit. Yung ganitong klase, yung kapares nito yan. Uubra yan para magamit natin sa conversion ng 220 volts sa Bluetooth speaker. Hello mga katek! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong simple tutorial sa mga baguhan. Yung mga speaker box nyo, pwede tayong mag-convert ng 220 volts gamit yung mga pinaglumaan nating mga player ng DVD. Kung meron kayong mga hindi ginagamit ng mga player, pwede natin ma-convert dito. Yan, isa lang yung may-ari ng Bluetooth speaker na to. Yung problema nito, may problema yung charging port, tapos madali daw malobat. Yan, kahit naka-full charge na, ganito yung nangyayari sa kanya. Ito yung mga kadalasang nangyayari pagka mahina na yung battery. Dahil may problema na rin yung battery nito, tapos nagka-problema pa yung kanyang charging port, ay kukonvert na lang natin sa 220 gamit yung kanyang pinaglumaan na player ng DVD. Ngayon ito yung gagamitin natin. Kahit anong brand ng DVD player, uubra. Basta yung power supply niya nakahiwalay, pwede nating magamit. Yan, katulad dito, nakahiwalay yung power supply. Ang pangkaraniwan naman nakahiwalay yung power supply niyan. Katulad ng ganitong klase, meron tayong makukuhang ganito itsura. Uubra rin yan. Okay? Tapos meron ding ganitong itsura. Mas okay to kasi pwede natin ma-convert sa 12 volts. Yan. May 12 volts na supply. Tapos pwede rin natin direct sa 220. Pwede natin ma-convert to. Ito yung kanyang model, HY-009. Okay, tapos meron ding mas maliliit. Yung ganitong klase, yung kapares nito yan. Uubra yan para magamit natin sa conversion ng 220 volts sa Bluetooth speaker. Halos pares yan, no? Yan, pinapakita ko lang sa inyo, no, para may idea kayo. Ngayon, itong unit na to ang ating gagamitin kasi ito yung mismo sa may-ari. Habang kinakalas po natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Like nyo na rin po yung button para ganahan pa po tayo sa pag-upload ng ating video. Yung mga nanonood po sa atin, yung sira nga po pala nito, hindi po natin napakita kanina. May power po yan pagka sinaksak po natin. Yan na may indicator light. Tapos lumalabas po yung display. Ang sira po nito talaga is yung lens. Okay, pero hindi na po ginagamit din kasi nung may-ari to, kaya yun na lang yung i-convert natin. Pumayag naman yung may-ari. Dahil hindi naman daw po niya to ginagamit. Check nyo po yung inyong power supply ng DVD. Kung may supply po yan, ubra naman po. Okay, ito po yung ating gagamitin na power supply. Kasi okay naman yung supply nito. Ngayon, ang gagawin po natin dito, ang AC cord po nito, ay gagamitin po rin natin. Okay, kakalasin ko lang yung connector muna nito. Tapos itong AC cord na to, ang gagamitin po rin natin. Yan. Okay, ito po yung kanyang power supply para ma-convert po natin dito. Okay, ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano natin ikakabit para may idea po yung mga nagsisimula. Kung meron kayong mga player pang mga pinaglumaan na uubra po yan. Ngayon nakakalasin po muna natin itong back casing para malaman nyo kung saan natin itatap. Okay, ito yung laman ng Bluetooth speaker box. Single lang yung battery. Okay, uubra yan na magamit natin. Pagka isa lang ang battery, pwede natin gamitin yung power supply ng mga player ng DVD. Yung kanyang battery ay 3.7 volts na 2000 mAh. Bali 2 ampere yung kanyang battery. Sa experience po natin, pagka single lang po yung battery,
pwede po natin magamit yung sa mga power supply ng player ng DVD. Pero kung dalawa yung battery, minsan kinakapos na po, hindi po uubra. Sa pagko-convert po, dito po tayo magko-connect sa battery. Yung red, tsaka po yung black. Okay? Ito pong battery natin ay hindi na po natin gagamitin para ma-convert po natin sa 220. Ngayon yung pula po, yan po yung positive natin. Yung itim po, yun po yung negative. Kung nagsisimula ka pala manood ng mga video ko, panoorin nyo po ng buo para may idea po kayo kung paano natin kino-convert sa 220 gamit yung sa player ng DVD. Ngayon ito po yung power supply niya ng player. Ngayon ito po yung AC cord natin. Hindi po natin tinanggal yan ha. Okay, dyan po talaga nakakabit yan. Tapos meron siyang isang connector dito. Yan yung sa switch. Pwede natin i-short yan. Pwede nga natin i-jumper. Pero kung gusto nyong lagyan ng switch, uubra naman po. Itong switch na rin na to ang gagamitin natin. Okay, kakalasin ko lang muna para makasunod yung mga nagsisimula po sa atin. Ito naman yung mission natin na makatulong sa mga nagsisimula. Okay. Yan. Pagka nakalas po natin to, i-connect din po natin yan dito sa kabilang connector. Sa pagkakabit po nito, ito po yung kanyang connector. May lock po yan. Okay, bali ito po yung kanyang switch. Para kung gusto nyo power off, i-on, uubra po. Ngayon, ang kukuhanin po natin dito, yung 5 volt supply lang. Pagka ganito kasi mga board po, meron niyang negative 12, tapos meron din niyang positive 12. Ang kailangan lang po natin gamitin dito, yung 5 volt supply, tapos yung ground, yung G. Yung iba pong wire nito, hindi na po natin kailangan gamitin. Puputulin lang po natin yung tatlong wire. Ang natira po dito yung 5 volts tsaka yung ground lang. Yan, pinutol po natin yung bandang dulo. Yan po 5 volts tsaka ground lang po yung iniwan natin. 5B tsaka G. Yung G po, negative supply po yon. Para dun sa mga hindi pa nakakaintindi. Ngayon ito po yung puputulin natin, yung 5 tsaka G. Sa pagkukonect po nito, yung nakalagay po na 5B, yan may 5B po siya, yan po yung i-connect natin sa wire na pinutol natin na red sa battery. Dapat po tama yung kabit po kasi pagkabaliktad po pwede pong magka-problema. Yung red na wire po dun sa pinutol natin battery, kinonect po natin dun sa may 5B ng power supply. Tapos naman po yung G na nakalagay, yan po yung negative ng battery. Okay? Yan po, negative. G yun, ibig sabihin. Pasensya na po dun sa mga marurunong na, kasi ito pong ginagawa natin ay para lang po sa mga nagsisimula. Kaya inuulit-ulit po natin para mas maintindihan. Okay, ang gagawin po natin dito, dahil na-connect na po natin, isi-set po natin siya. Lagyan po natin muna ng electrical tape pang samantala para hindi po mag-short din sa ating motherboard. Yan, medyo safety first muna tayo para hindi naman po magka-problema yung ginagawa rin natin. Kasi ito po, dinedemo lang po natin para mas maintindihan ng mga nagsisimula. Okay, try natin kung gagana na. Pwede na natin i-check to. Okay, isi-save ko lang muna bago natin isaksak. Okay, try na natin. Sasaksak ko muna. Ito yung kanyang power switch. Okay? Pero hindi pa gagana to kasi hindi pa naka-switch yung mismong master volume. Kailangan naka-on. Yan, kung mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng display. Yung ganitong modelo, walang voice command to. Kaya hindi lumalabas yung Bluetooth na salita. Ngayon, try natin muna sa USB. Yan, para magka-audio siya. Yan, okay na.
ipipix ko lang muna yung mga power supply nito para may idea kayo kung paano ko ginawa, pati yung AC cord. Dito ko nilagay yung AC cord. Ito yan, yung AC cord niya. Yan. Tapos yung kanyang power switch, pwede nyo ilagay kahit saan. Okay. Yung power switch, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay. Pwede sa likod o sa harapan, ubra naman. Tapos yung kanyang power supply, dito ko nilagay sa gilid. Tapos inayos ko na lang yung wiring para hindi rin magulo. Para safe din yung motherboard natin. Okay? Pero ito wala ng battery ito. 220 volts gamit lang yung ating DVD player ng power supply. Ito yung switch na ginamit natin. Diyan nakakabit yan. Try natin i-on. Okay. Itatabi ko lang muna itong power switch. Ayan. Sisip ko lang muna dito. Tapos i-on natin yung motherboard. Ito yung kanyang power switch. Yan. Naka-display na siya. Tapos try natin. Yan. Kahit nakatodo yan, hindi siya pupugak. Basta single lang yung battery niya.